Ang sarap. Ito yung sinasabi ko, ito yung the best part. Yung naghahalo yung Natsyempohan ko lasa. nga itong nagtitinda ng itik dito sa amin sa Tianggi. 150 per piece lang yung benta niya kasama na yung laman loob. Medyo mahirap hanapin to sa amin kaya bumili na ako ng isa. Naalala ko yung palagi kong niluluto dito kaya pag uwi ko ay numpisahan ko na. Tatanggalan ko lang ito ng laman loob at lilinisin. Pero ibabalik ko din yun mamaya. Kailangan din alisin yung maliliit na balahibo. Yung iba sinusunog pa ito pero dahil kaunti lang naman kaya pang bunutin. Pag nalinis ko na, itatabi ko muna at pupunta na ako sa harap ng bahay namin. Ito yung dahon ng alagaw. Isa ito sa pinaka main ingredients na putahin natin ngayon. Maliban sa paksiw, isa ito sa dahilan bakit ako nagtanim nito. Ayaw ko itong tumaas kaya kapag kumukuha ko ay pinuputol ko yung mga sanga. Mabilis lang naman tumubo ito lalo na kapag maulan. Huhugasan ko lang ito ng maayos tsaka ko ito tatadtarin ng maliliit. Ang lasa nga pala nito ay medyo mentol. Hindi naman ito mapait, medyo lasang mint din siya. Maliban dito ay gagamit din ako ng kamatis, bawang at sibuyas. Kailangan matadtad ito ng maliliit. Kung may food processor kayo, okay din. Basta wag niyong masyadong magiling. Pagsasamahin ko lang lahat sa isang malaking bowl at lalagyan ng pampalasa, gaya ng asin, paminta at betchin. Tsaka ko ito haluin ng maigi. Ipapalaman ko lang lahat ng ingredients sa loob ng itik. Kailangan isiksik ng maigi para magkasya. Kailangan tahiin muna ito ng kalahati para hindi mahulog yung mga sangkap. Kapag natahi na, ay tsaka ko na ito pupunuin. Kapag puno na, ay tsaka ko natatapusin yung pagtahi. Sa pressure cooker naman ay pagsasamahin ko na yung mga itik, tanglad, bawang, sibuyas, asin, paminta, betchin, tsaka ko nalalagyan ng tubig. Yung pinagkuluan pa lang nito masarap ng higupin lalo na kapag nagiinuman kayo. Sa Kalam Pro Max ko ito lulutuin siyempre pero kailangan malinis muna. Usually mga 45 minutes lang okay na ito. Pero depende pa rin sa edad ng itik. Pwede nyo namang i-check at lutuin ulit kapag matigas pa. Kapag naluto na, ay papatuyin ko lang ito ng kaunti. Pwede nyo din itong kaskasan ng pampalasa bago iprito. Pero di ko na ginagawa yon kasi may saysawan pa naman ito. So ayun nga, pagkatapos ko na siyang ma-pressure cooker, ito na, iprito na natin siya. Kahit konti lang yung taba pwede. Basta kapag pinrito nyo siya, paikot. Kung makikita nyo, bumuka yung ano niya dito, tahi. Ayan. Pagkakainin nyo na, tatanggalin nyo na itong sinulid ha. Baka makalimutan nyo. Mabilis lang pag pinrito nyo siya. Oh. Kasi yung balat lang yung ano nyo dito. Palulutungin. Sa itik, yung pinakamasarap na part na para sa akin ay yung breast. Sa ano naman, sa manok. Yung chicken thigh, yun yung mas masarap. Pero dito, pag sa itik, yung breast talaga. Tapos kanina gumawa na ako ng sausawan. Ito mix lang ito ng ano, toyo, mansi, asukal, sili, tapos lagyan ko rin ng sibuyas at kamatis. So ito, naprito na natin. Yan o, napaka-crispy niyan, bagong luto. Tirahin mo muna natin yung ano, legs. Yun o. Ang sarap. Naghahalo yung lasa ng ano, alagaw at saka tanglad. Grabe. Solid. Try nyo to. Promise, di kayo magsisisi. Tapos yung itik, napakalambot pa niya. So total 45 minutes yung ginugol ko sa pagpapakulo sa pressure cooker. Pan-seared cabbage. Ito yung sinulid na. Madali lang naman siyang tanggalin, hilahin nyo lang. Ito yung palaman, kukunin natin. Tsaka yung laman loob, nasa loob. Yun, no? Ito yung atay, tsaka balon-balunan, tsaka puso. Ang sarap talaga. Parang kumakain ng ano. Kumain na kayo ng ano, betute palaka. Yun. Ganun yung lasa ng ano, palaman niya. So, feeling ko, kumakain na ako ng fried itik, tapos kumakain pa na ako ng betute palaka. Ito yung sinasabi ko, ito yung the best part, yung breast.